Ayon sa mga gwardiya, ipinatupad nila ang maximum tolerance sa kabila ng mga ulat na mahas na kilos mula sa mga magsasaka. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasaktan sa insidente. Bagamat hindi nakakita ng anumang harassment ang mga pulis, nagreklamo ang mga magsasaka tungkol sa kawalang aksyon ng mga ito. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kakulangan sa pagbibigay ng proteksyon sa mga magsasaka. Matapos ang maraming taon ng hindi pagbabalik ng kanilang lupa, nagpadala ng demand letter ang mga magsasaka na nagbunsod ng hidwaan. Ito ay nangyari nung Setyembre ing nakarang taon. Ayon sa mga ulat, bumaba ang presyo ng Baguio beans at broccoli. Ito ay nagbigay don sa mga mamamili na makabili ing mas maraming gulay. Dahil sa pagbaba ng presyo ng mga gulay, nakapagplano ang ilang karenderya na magdagdag ng bagong putahe sa kanilang menu. Ang mas murang mga sangkap ay tiyak na makikinabang sa kanilang negosyo. Sa kabila ng pagbaba ng presyo ng ilang gulay, may mga mamimili pa ring nahihirapang makabili ng pangunahing bilihin. Ito ay nagsasading patuloy na hamon sa kanilang budget. Mahigpit na kailangang tantiyahin ang dami ng gulay na kakailanganin araw-araw upang maging epektibo ang budget. Ang wastong paghahanda ay makatutulong sa pag-save ng pera. Patuloy na bumababa ang halaga ng piso laban sa dolyar na nagdudulot ng pag-aalala. Ito ay dahil sa inaasahang pagbaba ng remittance mula sa mga Pilipino sa ibang bansa. Ang mga seafarer na nakabalik mula sa Yemen ay tumanggap ng suporta mula sa gobyerno. Kabilang dito ang financial assistance at mga medical procedure upang mapanatili ang kanilang kalusugan. Upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng dumadalo sa festival, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng matatalim na bagay, baril, at mga nakalalasing na inumin. Isinagawa ang translasyon na nagsangkot ng food procession na nagdala ng imahe ng mga deboto. Ang makasaysayang pagdiriwang na ito ay may malaking kahalagahan para sa mga residente. Itinampok ang Dinagyang Food Festival na nagtatampok ng mga lokal na pagkaing Ilonggo tulad ng inasal at lechon. Ang mga bisita ay inaasahang masisiyahan sa iba't ibang mga pagkaing matatagpuan sa downtown area. Pagkatapos ng lindol, mahalaga ang pagpunta sa mga open area na malayo sa anumang gusali o panganib. Ito ay isang pangunahing hakbang para sa kaligtasan ng lahat. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nagbibigay ng mga evacuation instructions na dapat sundin upang maiwasan ang panganib. Makinig sa kanilang mga abiso. Ang tamang impormasyon at pagsunod sa mga alituntunin ay makakatulong upang maiwasan ang mga aksidente. Laging unahin ang kaligtasan bago ang anumang aktibidad. Ang pagbubuwag sa mga hindi kinakailangang bahagi ng panukalang batas ay naglalayong linawin ang layunin nito. Ito ay upang mas mapadali ang paganawa at pagtanggap ing publiko. Ang mga isyu ng disinformation at fake news ukol sa panukalang batas ay nagdulot ng pagkalito sa mga tao. Mahalagang magkaroon ng tamang impormasyon upang maiwasan ang maling pagkaunawa. Ang mga senador na nag-atras ng kanilang pirma ay nagpapakita ng mga agam-agam sa panukalang batas. Ito ay nagbukas na mas malawak na diskusyon at pagsusuri sa mga epekto nito. Dapat magkaroon ng disiplina ang mga tao sa paggamit ng kalsada at bangketa upang maiwasan ang pagharang. Ang wastong impormasyon at tamang edukasyon sa publiko ay lubos na mahalaga. Ang pakikipagtulungan ng iba-ibang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ay susi sa matagumpay na operasyon ng paglilinis. Dapat palakasin ang pagsasanay at pakikipag-ugnayan. Ang mga sidiwalk ay dapat maging ligtas na daanan para sa mga tao, at ang mga kalsada ay dapat malayang madaanan ng mga sasakyan. Mahalaga ang pag-aalis ng mga obstruction upang mapanatili ang kaayusan. Ang mga seafarers ay sumailalim sa mga medical protocol at debriefing bago makauwi. Tinitiyak ng Department of Migrant Workers ang mga ayuda at benepisyo para sa kanila. Natanggap ng mga seafarers ang suporta mula sa kanilang mga pamilya at gobyerno. Sa kabilang banda, nagbigay ng pasasalamat si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Oman dahil sa kanilang tulong. Samantala, matagumpay na napigilan ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China sa Zambales. Ipinakita nito ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas sa karagatang ito. Ipinahayag ni Secretary Asinio Balisacan ang target ng gobyerno para sa 2025 na 6% hanggang 8% na paglago ng GE. Ang mga hakbang na ito ay nakatuon sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Bilang bahagi ng kanilang estratehiya, sinabi ng administrasyon na layunin nitong pababain ang inflation rate sa 2% hanggang 4% ngayong taon. Ito ay upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya. Kasabay nito, ang administrasyon ay nagtatrabaho upang mabawasan ang antas ng kahirapan sa bansa. Target nilang maabot ang 13.2% na antas ng kahirapan ngayong taon at 10% pagsapit ng 2028.
Tinututukan ng pamahalaan ang pagpapalakas ng seguridad sa pagkain upang masiguro ang sapat na pagkain para sa lahat ng mamamayan. Ito ay bahagi ng pangkalahatang plano ng NEDA. Pinagtitibay ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng PhilHealth na nagtataguyod ng pangako na hindi ito mababawasan at mas maraming benepisyo ang maibibigay sa mga mamamayan. Ang hakbang na ito ay naglalayong mapanatili ang kalusugan ng publiko. Sa kabilang dako, ang Presidential Commission for the Urban Poor, PSUP, ay patuloy na tumutulong sa mga mahihirap, lalo na sa mga naapektuhan ng demolisyon, upang maprotektahan ang kanilang mga karapatan at makamit ang mga benepisyo. Bilang paghahanda para sa halalan, nagbigay ang COMELEC ng 3 araw upang i-update ang kanilang database. Ito ay isang mahalagang hakbang upang masiguro ang integridad ng proseso. Sa Northern Luzon, isinasagawa ang Disaster Risk Reduction Training upang mapalakas ang kahandaan sa mga sakuna. Ang pagsasanay na ito ay mahalaga para sa mga komunidad na prone sa baha. Samantala, ang mga sundalo na nasugatan sa basilan ay ginawa ng medalya bilang pagkilala sa kanilang katapangan. Ito ay isang mahalagang pagpupugay sa kanilang dedikasyon sa serbisyo at proteksyon ng bayan. Tinalakay din ang kahalagahan ng mas matatag na kooperasyon sa seguridad sa pagitan ng Pilipinas at US, lalo na sa mga aktibidad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Bilang dagdag na suporta, lumagda ang Department of Tourism at Department of Social Welfare and Development na memorandum upang matulungan ang mga apektadong tourism workers. Sa huli, nakatakdang bumisita sa bansa ang French Navy aircraft carrier bilang bahagi ng pagpapalakas Sir, ng maritime magandang umaga din po security sa inyo. relations ng France Magkaugnay at ho ba itong Pilipinas. dalawang lindol na ito? Hindi po magkaugnay yung dalawang lindol kahapon, magkaiba po yung generators po nila. Yung sa Zamboanga del Norte, most likely yung generator dito would be the Sulut Trench kasi medyo malalim, umabot ng 43 kilometers. Yung sa Southern Leyte naman, ang generator would be an offshore active fault west of Panaon Island. So Opo. hindi po sila konektado, wala po kinalaman yung isa't isa. Nagkataon lamang po na nagkaroon tayo ng malalakas na lindol kahapon ng umaga. Pero tama lang ho bang magkasunod sila? Yes po. Again, we have 175 active fault segments and we have 6 trenches. And there is always this possibility na dalawa or tatlong active faults mag-move at the same time Opo. kahit kalayo po sila. Kamusta naman ho yung mga aftershocks, Direktor? Okay, for the magnitude 5.8 earthquake in Southern Leyte as of 4 a.m., nakapagtala po tayo ng 156 aftershocks. And the magnitude range would be from magnitude 1.5 to 2.9. And lahat po yan, wala pong nakaramdam. Yung instrumento lamang namin yung nakapick up. Yung sa Zamboanga del Norte naman, yung magnitude 5.4 kahapon, as of 4 a.m. kanina, nakapagtala po tayo ng 21 aftershocks. And the magnitude range would be from magnitude 1.8 to 2.2. Opo. Yung ating mga earthquake drill, Director, kasi dito daw sa Zamboanga City, nagka-panic attack yung ating mga estudyante doon. So, bagamat hindi nga natin mapepredict ang lindol, paano po nila ito mapaghahandaan? Again, dito po nakikita natin yung kahalagahan ng pag-participate po natin sa mga earthquake drills. Wag po natin itong... we really have to make this, we really have to participate in earthquake drills. Opo. Seryosohin. Kasi po, kapag may mga lindol, our actions would come out naturally. This habit forming and it builds muscle memory. So, kapag may lindol, manatili po tayong kalmado. Kapag nasa loob tayo ng bahay or nasa gusali, gawin po natin yung drop, cover, and hold. And kapag nasa labas naman po tayo, pumunta sa isang open area na malayo sa mga gusali,